Hey guys, here's our 4 days and 3 nights itinerary in Puerto Princesa, Palawan. In this video, we will give you a detailed rundown of our activities from our flight to Puerto Princesa to checking in our accommodation and the tour packages that we availed. I will give you a tour of our hotel and its amenities just in case you guys are still looking for an accommodation in Puerto Princesa. At ipapakita ko din sa inyo ang mga activities namin ng day 2 kung saan nag-city tour kami at pinuntahan namin ang Plaza Cuartel, ang Palawan Wildlife Rescue and Crocodile Farm. Pumunta din kami sa kanilang cathedral, Mitras Ranch, Butterfly Eco Garden, Tribal Village, ang Baker's Hill at ang Baywalk Park nila kung saan makikita ang malaking signage ng Puerto Princesa. Sa day 3 namin ang major tour namin kung saan pinuntahan namin ang UNESCO Heritage Site na Underground River at side tour namin ang Ugong Rock Adventure Site at ang Mangrove Paddle Boat Tour. Ipopost ko yung mga entrance fees at expenses namin sa dulong part ng video para may idea kayo. If you plan to go to El Nido, so day 4 kami bumiyahe papunta doon, pero I will create a separate video ng El Nido experience namin. From NAIA Terminal Airport, we boarded our flight with Philippine Airlines na nabook namin for 2,500 pesos per head at Cebu Pacific naman yung sinakyan namin pabalik ng Manila for 1,900 pesos per head. And after an hour and a half flight, we arrived in Puerto Princesa at maulan nga nung dumating kami doon because of the habagat, pero sobrang saya ko na nakarating ako ulit ng Palawan. This is my second time visiting Puerto Princesa pero sobrang excited ko pa din kasi it was 8 years ago na when I first visited this place. This is the arrival area and they have a beautiful baggage claim hall decorated with these figures. At habang naglalakad kayo palabas ay makikita ninyo ang mga posters ng tourist spots in Puerto Princesa kagaya ng Underground River at ang Tagkawayan Beach. Paglabas ng airport ay may mga tricycle na maghatid sa inyo sa hotel ninyo. Dito nga sa colorful na tricycle ni Kuya Bonnie kami sumakay at sa loob ng tricycle niya ay nakadisplay ang mga tourist spots na pupuntahan ninyo kung mag-book kayo ng city tour sa kanya. Napaka-accommodating ni Kuya kaya sa kanya na din kami kumuha ng city tour. From airport hanggang sa hotel namin, we only paid for 200 pesos at ang city tour naman ay nakuha namin for only 1,500 pesos at dalawa na kami doon. At ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga pinuntahan naming lugar. Pero pakita ko muna yung accommodation namin sa Puerto Princesa. We booked a room here in City State Asturias Hotel for 2,200 pesos per night. This is their beautiful lobby at ito ang bubungad sa inyo pagpasok nyo sa hotel nila. There's this beautiful cherry blossom tree that serves as a centerpiece at nasa right side ng lobby nila yung restaurant nila. At ito ang room namin. Malaki siya at spacious and we were given 2 double-sized beds and there's this nice abaca lampshade in the middle and I like that there's this big window allowing the natural light to come inside the room. It is air conditioned and we have a big TV. There's this long table that you can convert into a workstation and there's a complimentary bottled water, coffee essentials, and there's a mini ref. Meron ding malaking cabinet for your clothes at meron siyang safety deposit box for your valuables. But the best part of our room is we have this nice view of their beautiful pool area. Meron silang malaking pool na may mini jacuzzi and there's this kiddie pool with a water fountain. Pakita ko naman sa inyo yung CR ng room nila. Malinis siya at provided ang mga toiletries like shower gel, shampoo at toothbrush at merong bathtub yung room nila kung gusto mo magbabad. Pero dito ka na lang magbabad sa pool nila. Ayan nga ako ina-enjoy ang pool area nila. Sobrang tahimik dito at nakaka-relax tumambay. Our room comes with a breakfast buffet at dito sa restaurant nila sa baba kami kumakain every morning at ito ang selection ng mga pagkain nila. Overall, sobrang ganda na experience namin sa hotel na to. Accommodating yung mga staff, lalo na yung sa reception area ay napaka-welcoming nila. I highly recommend this hotel kasi bukod sa maganda yung customer service nila, ay napaka-helpful nila in terms of organizing your tour or arranging the van transfer to El Nido. If you don't have an accommodation booked yet, try to consider this hotel. On our second day, sinundo na kami ni Kuya Bonnie for our city tour at ang una naming pinuntahan ay ang Plaza Cuartel na isang military base ng mga Hapon during the World War II. This place has a very horrific history as 150 Americans were burned alive by the Japanese in this place at yung mga nakaligtas ay kailangang lumangoy papunta ng Iwahig at tumawid ng dagat. And there's a monument inside that serves as a marker for those people who died in this place. There is something very sad in this place, but as someone who is interested in historical places like this, I appreciate that they restored and tried to maintain this place in its original form. At sa tawid ng Plaza Cuartel
middle ay ang kanilang cathedral. This is the Immaculate Conception Cathedral, and this is also a historic place as the first mass was celebrated here in 1872 when the Spanish expedition arrived in Puerto Princesa. This church was built under the patronage of Our Lady of Immaculate Conception. At sa labas ng cathedral ay nagtitinda ang mga preso na lumaya galing Iwahig at hindi na nakabalik sa kanilang mga pamilya. They make souvenirs kagaya nito to sustain their daily living at syempre bumili kami to help them. And one of my decorations at home is this galleon na gawa ng mga persons deprived of liberty or PDL mula sa Iwahig Prison. Nadaanan nga namin tong estatwa ni Rizal habang papunta kami sa next destination namin, ang Butterfly Eco Garden at ang Tribal Village. There's an entrance fee of 60 pesos per head at ito nga ang rate nila for the kids and for the senior citizen. May tour guide na mag-a-assist sa inyo at ang una nga pinakita sa amin ay itong Palawan Peacock Pheasant na makikita lang dito sa Palawan. Let me introduce first yung pride po ng Palawan. So, sila po ay Palawan Peacock Pheasant, sa Tagalog ay Tandikan. Yung more colorful na color blue, siya po yung male, they called peacock. And yung kulay brown naman sa kabilang side, yan naman po yung babae, they called peahen. So, sila po ay native all over the world. Sa Palawan ang po sila natatagpuan. And sila po ay fully grown size na. Pagkatapos ay dumaan kami dito sa butterfly garden nila kung saan ay diniscuss ang life cycle ng mga butterfly from egg to caterpillar to an adult butterfly. May malaking garden sila dito na puno ng mga butterfly at for sure ay may enjoy ng mga bata dito. First po, so by the way, that's the whole life cycle po. First, nagiging itlog po sila. Then, after eggs po, mag-hatch siya. Yun na po yung papasok yung caterpillar or larva. Ang kanyang butterfly. So, by the way, ito butterfly na yan, magkaibang species yung nag-mate, nakaproduce sila ng ganyang butterfly. Pero yung iba, is still living. So, ngayon po medyo nagiging active na sila. Pumili pa na sila. They also have this Palawan bearcat na na-rescue nila from the poachers na sobrang cute. Gusto ko sana i-pet pero nangangagat daw mga yan. Kaya dito na lang ako sa scorpion na to na sobrang bait pero poisonous. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa Palawan Tribal Village. This place will give you a chance to interact with the natives at ganito daw talaga ang tirahan nila dito sa Palawan. They have a small presentation. Okay, so Sir Ma'am, that is bagtik. It's one of their very important traditional product. Bagtik, sabi niya kapag mabigat daw, aside from shoulder strap, may head support po sila to carry even more weight. Ang best example nitong bakit na marami po. Sunod naming pinuntahan ang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center kung saan ninyo makikita ang pinakamalaking nahuling buwaya sa Palawan. To give you an idea, yan ako sa gitna at ganyan kalaki yung crocodile na yan. Conservation Center, ito po yung dating kilala sa tawag po ng Crocodile Farming Institute. Ito po established po noong 1987, ito po yung pinakaunang crocodile farm po sa buong Pilipinas. Ito po si Mar from Sitio Marabacay sa Rio Tuna, Palawan. Nakatakip na kapatay po ng tako sa kanyang natural habitat. Kaya po siya hinulit din na po dito. Nakakulong na po siya. Pareho lang po silang biktima ang buhaya po hindi po nilang kayang kumilala kung tao ba sa 3 hanggang 8 taong gulang. Wala po sila mga pangalan po dyan, hindi ko rin po kayo isa-isa. Ang guided tour, kung may tema po kayo, pwede na po kayo mag-tour po sa ating Nature Park and Lantern House. Distance na po tayo 1 meter po sa kulungan po ng ating mga animals. And picture taking po with crocodiles, punta lang po kayo dyan sa ating photobooth po ha. Sunod naming pinuntahan ang Mitras Ranch na sikat dito sa Puerto Princesa because of their outdoor activities. For those of you looking for an adrenaline-pumping adventure, you will like this place. There's a 50 pesos entrance fee, but if you want to enjoy their activities like the skywalk, giant slide, zip line, at horseback riding, you have to pay extra for those. Ito pala ang rates ng mga activities nila for your reference.
Pagkatapos ay pumunta na kami ng Baker's Hill na isang pasyalan sa Puerto Princesa. Kung may kasama kayong mga bata, mag-e-enjoy sila dito ng sobra kasi madami silang magagawa. Merong malaking playground sa loob, may mga life-size figures of some cartoon characters, there's a mini zoo, at may malaking garden na pwede ninyong tambayan. Sa dami ng pinuntahan namin ngayong araw ay sobrang pagod na kami kaya in-enjoy na lang namin itong mga kainan sa loob at nagpahinga saglit. Huli naming pinuntaan ang Baywalk kung saan makikita ang malaking signage na to ng Puerto Princesa. Sa day 3 naman namin ginawa ang inland tour at ang major activity namin ay ang underground river na isang UNESCO declared World Heritage Site. 7 AM kami pinick up ng van kasi mahaba daw ang pila doon at iilan lang ang bangka na pinapapasok nila sa loob ng underground river to minimize disrupting the natural habitat of a lot of animals there. At para daw hindi kami mainip sa paghihintay ay may in-offer sa amin na side tour. Una naming pinuntahan ang Ugong Rock Adventure Site kung saan ay may inakyat kaming kuweba at mga rock formations at kung makikita ninyo ay naka-helmet gloves kami for our safety. Kung ayaw nyo ng side trip na to ay maiiwan kayo sa loob ng van at hihintayin nyo matapos yung mga nag-volunteer sa side tour na to. There's an entrance fee of 350 pesos each at ang highlight nito ay ang pag-akyat sa nagtataasang rock formations na isa sa mga unique experience na mararanasan nyo dito sa Puerto Princesa. Sa taas nito ay makikita ninyo ang sobrang gandang view na to at masasabi mo na worth it ang pagod sa pag-akyat. Sunod naming pinuntahan ang Sabang Mangrove Area for a paddle boat tour. Okay din tong activity na to while waiting for your turn to enter the underground river. Dito nyo makikita mga hayop sa kanilang natural habitat sa mga bakawan na to. Dito ay nakakita kami ng mga monitor lizards kagaya nito at mga ibon kagaya ng kingfishers. You have to pay extra for this activity na nasa 300 pesos per head. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa aming lunch buffet na inclusion sa binayaran namin sa underground river tour. We paid 1,800 pesos each at kasama na doon ang van service at ang lunch buffet na to. Masasarap ang mga pagkain nila dito at meron yung usual Filipino favorites kagaya ng lumpia, barbecue at madaming mga ulam. At dahil napagod kami sa pag-akyat sa Ugong Rock at sa Mangrove Boat Tour, itong lunch buffet ang isa sa pinaka-enjoy at sulit na part ng araw na to. Pagkatapos ay sumakay na kami ng bangka kasi nasa kabilang isla ang underground river. Nasa 10 minutes lang yung biyahe at pagkatapos ay magsusuot na kayo ng life vest at headgear at maglalakad kayo sa forest na to hanggang sa marating ninyo ang paanan ng ilog. Bibigyan kayo ng headset at sabay-sabay na ipi-play ang recorded tour audio sa isang portable device kasi bawal mag-ingay sa loob ng kuweba at ang audio device ang mag-feed ng information about sa history ng cave at mga stalagmites and stalactites formation sa loob. This underground river is one of the longest navigable underground rivers in the world at nasa 45 minutes din ang tinagal ng boat tour namin sa loob. Pinuntahan ko din to noong unang visit ko sa Puerto Princesa pero visiting it for the second time made me appreciate it more. Puerto Princesa has a lot to offer and definitely a place that you should see for yourself.
On our day 4, which is our last day in Puerto Princesa, ay nag-checkout kami ng maaga kasi babiyahe kami papunta ng El Nido. Our hotel have arranged the van transfer for us at doon na mismo sa hotel kami pinick up ng van. Maaga ang alis namin around 8 a.m. kasi nasa 5 hours ang biyahe papuntang El Nido for 650 pesos each. I will create another video for our El Nido trip. We stayed in Lime Hotel Palawan na may sobrang gandang view ng El Nido Beach at nag-avail din kami ng mga tour doon para mapuntahan ang mga sikat na tourist spots in El Nido. Nasa dulo ng video na to ang summary ng expenses namin, especially the entrance fees and environmental fees for the attractions that we visited in Puerto Princesa. Thank you for watching our vlog. Our channel is already monetized and we appreciate if you will not skip the ads as we earn from them and we use it to fund our next travel. We have uploaded several videos of our domestic and international travels that you may find helpful, especially if you are planning for your next trip. Thank you for watching. This is the Weekend Chasers and we chase adventures one weekend at a time. Thank you and God bless.